Noong December 2010 sa Canada, marami ang nagulat ng biglang naging berde ang kulay ng ilog. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito dahil sa polusyon o kakaibang phenomenon. Ang dahilan niyan ay ang paggamit ng fluorescein, isang non-toxic dye na karaniwang ginagamit para subaybayan ang daloy ng tubig sa plumbing at drainage system. Dahil sa intensity at pantay-pantay na kulay, malinaw na daang sanhi at hindi algal bloom o pamumuo ng ganong dagat sa tubig. Usong-uso sa Amerika ang tinatawag na storm chasing at para sa ilan, ito ay hindi lang libangan kundi mismo kabuhayan. Kung pamilyar ka sa sikat na meme na ito ang pinagmulan niyang video. Sumikat ang lalaki niyan dahil sa matinding tapang. Habang karamihan ay tumatakbo, siya, buong tapang niyang nilapitan ang dito. Dagko kayo na ipo-ipo, no? Na. Masuyo pa, tagam. Maswerte pa rin tayo sa Pilipinas ay suntok sa buwan kung magkaroon ng ipo-ipo sa atin. Kung Pidere, may ipo-ipo, ay impasyod. ay ang wawa sa atin ito. Lalo na yung mga gawa sa kahoy. Dako kayo, ah? Maraming nag-aakala na ang mga gatong kaganapan sa mundo ay sa pelikula lang makikita. Tinuod, naman ko na sa tinuod, ay. Totoo ang mga ito. Pagkabuhat ba din ng pelikula, wala pa na sa tinuod, asa sila gikag-idea. Matatagpuan yan sa Diba? kung saan unti-unting na Nasa kakuha ka idea. napakalaking kontinente. Kasabay nito ay nabubuo ang isang bagong May taglain. Kilala ang fenomeno na to bilang African Rift. Ang tinatawag na African Rift ay bunga ng matinding volcanic activity sa ilalim ng lupa. Ang rift ay makikita rin sa ibang parte ng mundo tulad na lang sa bansang China, kung saan hindi mo malalaman kung matatakot ka ba o mamamangha sa bitak dahil sa sobrang ganda nito. Hindi yan gadon. Ang nilalang na yan ay axolotl, na mag-anak ng butiki. Mas kilala sila sa tawag na water dragon dahil sa pagkakaalin tulad ng itsura nila sa alamat na nilalang. Alam mo ba na ang giant honeybees ay may kakaibang depensa laban sa predator? Ito ay tinatawag ng scenery o Mexican wave. Sabay-sabay silang gumagalaw para sa kalaban. Nagsisilbi rin itong komunikasyon sa kolonya. Kapag may banta, mabilis na kumakalat ang senyales, kaya lahat ng bubuyog ay sabay-sabay na tumutugod. Ang simmering ng mga bubuyog ay isang napakatalinang defense mechanism ng paligsasan. Kaya ba eh? Kaya ko rin nga nga. Kidlat ba? Ano ba? Ating mga ninuno noong araw upang magsiklat ng Bato. apoy. Para tong lighter, nag-i-spark pag nagkikiskisan. Bato nga, kis-kis. Gusto yung ginasuksak sa lighter, ma? Pagkumba sa ano? Nasubukan mo na ba makarating sa dulo ng rainbow? Kung oo, totoo ba ang kasabihan na may kinto sa dulo nito? Wala. Lord, ma. Wala, manggod. Miski sa ibang bansa, mukhang kinukurakot din ng mga politiko nila ang budget sa flood control. Kasi di ba, tignan nyo naman, walang bakal. Isang gram na malaki lang ang sinusok sa ilalim ng tulay. Dauta.
Naanod na. Lagot lang wala. Gilukat ra sa tubig eh. Gikurap. Ginawang playground ng mga kabataan ang malaking butas sa dalampasigan. Laking takot ang mamamayan sa Indonesia nang binuhin sila ng milyon-milyong insekto na kung tawagin ay labon, flying termites sa ating pagamo-gamo. Kadalasan lumalabas ang face pagtakot ng ulan. Na-attract sila sa mga ilaw. Wala Ay, kunang dito ka na. pero sakit pa rin sila sa ulo ng Ibos. mga turista dahil sa mga pakpak nila na nalalagas at kumakalat sa kalsada. Madulas, dahilan para pagmula ng aksidente. Bago bayuhin ni Bagyong Okong ang Pilipinas noong September 26, 2025, nakataan sa iba't ibang panig ng bansa ang tulang kalamitan. Base sa mga eksperto, ang sky ay nangangamutan na may malakas na bagyong paparating. April 2024. Kitang-kita sa video kung gaano kalakas ang pagbayo ng Mendoza Maynor River Bridge ng Quezon. Linog nga. Ang motor wala nakakaan na. So kayo. Awa, sige mo. Di man gani siya kadagan no kay tumba. Bilin din niya yung motor. Sayang man. Paano ito? Isang bangungot, nakakakilabot ng Roma. Kapag naranasan Pero nga, pagtutulo. Lakas ng mata ng bagyo sa oras na tumama ito sa lupa. Anak ko sugo? Nga na ba ito sa Manila ba ya? Ang syagit ang kwan, ang... O, tong sa ano mo ba? Kapuso mo. Kapuso mo ba? Gidalaan tulay. Dada. Gidala ilang tulay. Wala sila tulay, ngay gidalaman. Sa mga probinsya, lalo na sa kabunduan. Wawa po yung bakit? Naiisip mo rin ba kung anong itsura pag bumaha sa disyerto? Tinatawag ito bilang sandflood. Mukhang harmless, pero ang totoo, ang paglusong sa sandflood ay lubos na delikado. Dahil ang sandflood ay may napakalakas na current dahil sa pinong buhangin na umahalo sa baha. Kung may kakilala kang OFW sa Saudi o sa mga bansang may disyerto, i-share mo ang video na ito upang bigyan sila ng babala sa ganitong klaseng phenomena sa disyerto. Tinatawag ito bilang quicksand. Mapanlul lang. Quicksand. Wala kang kamalay-malay na tubig na pala ang nasa ilalim ng buhangin. Sabi ng mama ko, nung bata daw siya, hinabol siya ng bolang apoy. Ako naman, syempre, agad naniwala. Sabi ko, Santil mo. baka naman napasok ka ng sakalan tapos naging kwento. Santil mo. Aray ko, pero seryoso. Ang dami talaga kita na raw ng ganitong misteryosong apoy sa kagubatan. Santil mo na. Probinsya. Ang tanong, totoo ba talaga ang santil mo o gawa-gawang kwento lang ng mga matatanda para takutin ang mga pataway na bata? Tinood bang God? Ikaw, may kwento ka ba tungkol sa mga santil mo? Nakakita ka na ba Tinood. ng apoy? Ikwento mo nga yan sa ating Manggukod man na siya. Kitag tao. Naa. Kung saan, May puste. Manandol sa tower diha. Minsan di ko call. Wala. Wala man yagi tao. Kuha naman to kanang Na-ice oh. unsa. Alam mo ba na sa behavior ng leon sa tuwing mamamatay na sila ay maghahanap sila ng resting place, isang peaceful na lugar upang doon namatay. Kamatay mo na siya. Tiguang naman pod. Tunay na biyaya ng may kapal, ang mga nilalang na marunong magpasaya ng tao.
Uban nilupad ang isa nitog pa. Awa. Ang biniya nilupad dapat siya. Magay mo tanga sabi. Saging. Daos. Dili naman na. Dili lagi ang lawas o wala ka na ras ya. Sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. Kauinin mo ay bahala ka niya. Ating video at i-share na Ay, kauwi. Kilala nyo na gusto Ay, tanan dito ay. Salamat sa kanila. Hiwaon lang ni ma. Sa susunod na update. Muwi kay ka. Kaya what's the one thing na nagpaparamdam sa'yo ng love ni Mom? When you make my favorite CD, oh sweet, Mm. sarap-sarap sandwich. Nice. Seriously.